Ang PDRRMO o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lanao del Sur, two-way radio rin ang gamit. Ginagamit ko lang yung radio sa trabaho pag kailan sa rescue, sa disaster kasi ako, no? Pag may sunog, tatawag sila sa amin sa frequency na mabilis eh. Mabilis yung radio eh. Oy, may sunog dito. Kailangan namin ng ganito, bombero, mga rescuers, ganun po. Sa 24/7 na pagmumonitor ng PDRRMO sa napakaraming available frequencies, pati personal na buhay raw, minsan tumatawid na rin sa radyo. Dahil libre ang frequency, humigit kumulang sa 2,000 na raw ito sa kasalukuyan. Basta may two-way radio, pwedeng magsalita at makipag-usap sa kahit kanino. Anong pangalan po, sir? Nagsa-start po yung, say for example, may magkakaibigan, hindi makakakilala minsan. May dalawang nagkakilala, tapos biglang may nag-interrupt. Until such time, mag-i-evolve yun na gawa na lang tayo ng grupo natin. To establish that group, magkakaroon sila ng eyeball. When you say eyeball, it's a personal na magmi-meet po sila in person. Tapos yun, i-establish nila yung grupo, magkakaroon ng membership. Eventually, dadami yun. At kapag sinabing eyeball, dito raw nagkakabukingan. Miss Sammy. Yes. Scam siguro sa mukha. Kala mo pogi, yung pala. Hindi. Ang mga ganitong kwento raw ang nag-aalis ng kanilang pagod at nakatutulong mapagaan ang problema, lalo na sa kanilang trabaho. Si Broy, saka si Broy. Sa mas liblib na bayan ng Picong, pangangailangan ito. Mahigit 1 oras ang biyahe papunta rito mula Marawi. Pagdating sa mga barangay sa tabing dagat, wala nang signal ang cellphone. Kaya halos lahat ng residente rito, radyo ang hawak-hawak. Sa pangingisda at pagsasaka lang umaasa karamihan ng taga rito. Nasa 700 hanggang 1,200 pesos ang maliit na two-way radio na may 16 na channel. Budget at user-friendly, ika nga, kaya patok sa mga residente rito, gaya ng mangingisdang si Tatay Kai. Pero paano po nakakatulong sa inyo kapag kunwari malaot kayo na meron kayong dalang radyo? Para sa amin, pag may pupunta kami, may mangyayari, para madali tayo may respondi para sa emergency. Oo, kagaya po ng ano? Kapag dito kami sa laod, mag-alon, tawag kami sa bahay. Opo. Nangyari na ba yun, sir, dati na nagka-emergency kayo sa laot? Oo, nangyari. Ano po nangyari? Di ba kapag malaking alon, delikado, baka makunang bangka. Ngayon, cellphone po. Wala. Hindi ako mahilig sa ganyan. Sa cellphone, hindi kayo mahilig sa cellphone. Mahilig. Sa bagay, wala rin kasi signal dito sa inyo. Wala. May sariling channel na rin sa radyo ang mga mangingisda rito. Isa sa mga minomonitor nila ang lagay ng panahon. Ilan miyembro niyo, sir? Na 20, 25. Dami rin po. Oo. 30, 40, depende sa masali. Opo. Pero kung may mangyari sa isa, pwede tulungan. Dahil, di ba, yung mga organisasyon, kung mayroon, nagtulong-tulungan. Sa radyo na rin ang kamustahan ng mga taga rito.
Pag-uwi ni Tatay Kai, Nakapiyapiyap maniman po, di mo? inabutan namin ang biyenan niya na nagraradyo. Hirap na makakita at makarinig ang 77 years old na si Mama Baya. Kaya ang libangan niya, matagal na pakikipagkwentuhan sa two-way radio. Punta sa ibubuliman na final, over. Kakwentuhan niya ang sino man ang nakikinig sa Frequency 833. Tama lagi ito. Mga duduk sa waday na, digit-digit na. Digit na pa ko ba pwede? Madalas ang brownout dito sa Picong. Sina Tatay Kai, umaasa lang sa solar panel, kaya mas practical daw ang two-way radio. Bukod pa sa hindi mauubusan ng load o kaya ay walang babayarang bill buwan-buwan. Ito sa'yo. Kaya si Mama Bay, anli ang tsikahan. Ito, itawira na ka na. Okay? Pero nasanay man sa two-way radio, nangangarap pa rin si Tatay Kai na magkasignal sa lugar nila.